kalalabs, kamusta po kayong lahat? Welcome back to another vlog. Happy Friday! Another day, another beautiful day today mga kalalabs. Sobrang ganda ng weather. Ilang araw to, simula yesterday. I think dun sa weather app ko is ano siya hanggang kailan ba? Check ko nga. Kasi gusto ko na ma-enjoy yung weather. Hanggang, ay parang magaganda yung weather till Friday next week Parang bet na bet. Iba talaga kasi yung na ibibigay sa'yo ng araw. Like, iba talaga. Basta para sa akin, pag makulimlim, maulan, parang yung mood mo din nag-iiba. Siya, yung parang nakakatamad, di ba? Especially dito kasi malamig. Umuulan na nga, malamig pa. Pero ngayon, malamig ngayon kasi, sobrang lamig ngayon kasi nga, yung ulap, wala. Diba, supposed to be pag maaraw, mas mainit siya. Pero pag winter, pag maaraw, pag walang ulap, mas malamig. Gets nyo? Hindi ko alam kung gets nyo. Galing pala ako ng Costco at TNT. May binili lang ako saglit doon. Bumili lang ako ng itlog kasi naubusan kami. Tapos, bumili lang din ako ng toothpaste kasi naubusan kami. And alam nyo ba, nakaka-happy? Kasi naubusan din ako ng skincare ko, ng moisturizer at saka toner. Ayan. After ko sana sa Costco, punta rin ako ng mall kasi bibili ako ng moisturizer at saka toner. Pero alam nyo ba, sa Costco, meron silang binibenta ng favorite kong skincare. Ito talaga yung favorite kong skincare. Naubusan na kasi ako. Ito yung ubos na. Ayan, paubos na. Uubusin ko pa yan kasi meron pa siyang konti, sayang. Tapos yung toner ko is ubos na rin. Wala na. Kaya nung nakita ko sa Costco, tapos yung presyo, swak na swak. Kasi pag bibilihin mo lang to sa mall, I think nasa $30 siya isa. Tapos itong toner din, parang ganun din, similar 20 plus or something like that. So sa dalawang to, nasa 60 plus na siya or 70 plus. Tapos meron pa akong serum. Ayan 'di ba? So aabot siya ng $100. Yang tatlo lang 'yan. Pero ito, $49.99. Meron ka ng toner, serum, moisturizer, and then eye cream. O 'di ba? $49.99. So sobrang mura siya. And plano ko bumili pa ako ng isang set para meron akong stock kasi ito talaga yung nag-work sa skin ko. Yung skincare na yan. Ayaw ko na magpalit ng skincare for now kasi ito pa naman din yung nag-work sa akin. Sometimes kasi nag-iiba din, depende sa weather, depende kung saan lugar ka pumupunta, nag-iiba siya. Pero ito talaga yung the best na skincare na gustong-gusto ko. Kain mga kalalab. So, meron akong leftover na dito. Ginisang sayote na may ground pork. Rice. And then, yung ating scrambled egg. Tataas ko lang yung paa ko, no. Pasensya na sa Hindi naman to nakataas ng naka lang naman dito sa may Kasi may mga nanonood sa atin na very sensitive pag tinataas mo yung paa mo. Sabihin, ano ba yan? Nakataas yung paa mo? Parang ganun. Huwag kayo mag-alala, dito lang naman yan sa bahay. Hindi naman natin tinataas yung paa natin pag sa labas. Kain po. Manonood ako ng mga Encantadia, something like that. Ayan. Kain. Sarap. O diba, biglang nasa labas tayo after kumain. Actually, after akong kumain mga kalalabs, naligo ako. Tapos, lumabas kasi nagbabaka sakali na available yung doctor na tumitingin sa akin nung last time. Kaso nga lang hindi siya available. And then, hindi sila nagtitake ng advance booking. Kailangan mong or booking or appointment, doctor's appointment. So, kailangan mong mag-walk-in and swerte mo kung may available na doctor.
Pero yung gusto kong sana mag-check up sa akin na doctor is yung same doctor na nag-check up sa akin before. Kasi meron akong nararamdaman sa may gilid ng tiyan ko. Hindi ko lang alam kung ano to. So it's been 1 week. Akala ko lang siya, yung muscle pain ba, ganun. Pero I don't think it's a muscle pain. It's something else. So dahil libre ang check up dito sa Canada, i-take advantage natin yan. Hindi naman tayo magbabayad, time lang ang kailangan natin. At marami akong time, especially pag sa ang pinag-uusapan is yung kalusugan. Hindi ko alam parang after kong kumain kanina, naramdaman ko na naman siya. Napaparanoid nga ako Kasi baka mamaya kung na siya. Hoping na hindi siya seryoso. Pero nag-aalala ako kasi over na siya, 1 week, ganun. Punta pala ako sa pet shop, mga kalalas. Bilhan ko ng canned food si Ube. Kasi matagal na rin siyang hindi kumakain ng canned food. Kaso nga lang problema ko sa kanya, pag pinapakain ko siya ng canned food, nagsusuka siya. Kaya pag binibigyan ko siya ng canned food, kinakausap ko siya na huwag siya masyadong mabilis kumain. Kasi sabi nila, pag mabilis kumain daw yung pusa, nagsusuka. Pero pilian ko siya ng good quality na canned food niya. Para naman, maging happy yung baby Ube natin. Nandito na ako sa pet shop. I-try ko to. Never pang na-try ni Ube to Madalas na pinapakain ko kay Ube pag canned food is tong wellness. At saka itong tiki cat, ayaw niya. Pero ito gusto niya. Gusto niya. Ito tatry pa lang. Pero ito, gusto niya yan. Meron siyang dito. Meron akong pinapakain sa kanya before. Yung ito, mura siya. Fancy fees. Sabi nila hindi daw masyadong okay sa pusa. Kasi baka magkasakit si Ube. Ito yung din. Gustong gusto niya. Pero nagsusuka sa dyan. So, try natin to. Baka magustuhan niya. Hindi siya yung buo-buo na siya, paste. Patty or paste. Tama ba? And then, kuha ako nitong isang to. Pares ba ng brand yan? Ayan. Chick magnet. Meron siyang chicken and mackerel. Patry natin to sa kanya. Parang ito yung mas siya, popular. Kaysa yung ibang or kaka-refill lang nila or something like that. But, try natin to. Tingnan nyo si Ube, Kanina pa andyan yan, hindi nag-move. Umalis ako, nakaganyan siya. Andyan pa rin siya, Ube! Parang siyang inaantok. Himala, hindi ka naka-stuck doon sa room ni Nicole. Ube, look what I got you. Here. Which one you like? Huh? Come here. Come here. Here. Which one you like? This one? Smellin niya pa. Which one? May dila-dila ka dyan, ha? Here. The other one. Ooh, which one? Wow! Para kang parang ba, yung gusto niya nang kainin. Ay, nako. Wala tayong napala, Ube. Hindi tayo nakapagpa-check up. Pupunta sana ako sa ibang clinic, pero mas gusto ko na yung clinic na pinupuntahan ko dahil nga iisang doktor yung gusto ko mag-check up sa akin. And, sinabihan ko na siya na mag-apply kami ng, kung pwede siya na lang yung magiging family doctor namin. Kasi matagal na kaming, naghahanap ng family doctor. Wala pa rin kaming family doctor hanggang ngayon. And then, yung, doctor na yon nung time na nagkakaroon ako ng problema sa, sa tiyan ko, acid siya. Talagang acidic talaga ako nung last year. Ngayon, nag-recommend siya ng gamot sa akin. And then, every 2 weeks, tinatawagan niya ako. Tinatanong niya ako kung I am okay, are you well? Tapos, nasabihan ko din siya na, magbabakasyon kami nun Napunta kami ng Europe ni Papa Dib nun. Sinabihan ko din siya. Tapos,
Di umalis na kami and then pagbalik ko, alam niya kung kailan ako babalik kasi sinabi ko sa kanya. Tinawagan niya ako, "So how's your vacation? How's everything?" Mabait yung doktor na yun kaya sabi ko siya lang yung doktor na na parang feeling ko is sobrang concerned sa pasyente niya. Kasi most of the time, like based on my experience, yung mga ibang doktor na nag-check up sa akin before, they're always in a hurry. Yung parang silang nagmamadali parati. And there's a reason why pala kung bakit sila nagmamadali parati. Like, they will only give you like certain minutes or time. Hindi ka pwedeng hindi ko alam kung sa iba hindi ko alam kung naikwento ko na to sa inyo before. Kasi nga, tawag dito, like example, nagpa-check up ka, sabihin mo yung tiyan mo lang. Tapos, pag meron ka pang sasabihin sa kanila, they will say, you need to come back next time. Na-experience ko yon before. Hindi ko alam sa inyo kung ganun din. I think yung mga nanonood sa inyo na taga Canada na din, merong mag-agree, merong hindi mag-agree. Pero I'm just sharing to all of you, disclaimer, is only my experience. Sinishare ko lang talaga sa inyo yung na-experience ko. Hindi ito yung sa experience ng iba, experience ko to. Kasi baka mamaya merong mga, hindi naman totoo yan, ganyan-ganyan. So again, based on my experience. Kaya nga, it's my experience. Kasi ako yung nakakaranas, hindi kayo. Kasi madalas merong mga ganun yun. Sabihin, hindi naman totoo yung sinasabi mo. Kasi ganito, ganyan. Sa experience nyo. Pero yung experience ko, iba. Kaya we are not the same, like alam mo yun, minsan talaga yung mga tao, no? Which one you like, Lalab? Pupo, which one, ha? You're so cute talaga eh. Sino ka naman dyan, bibe? Ha? Sino ka naman dyan? Oh, this is your food. Dali, come here. Come here. Here. Ube, look. Taste it. Here. Eat na Gusto niya yung yung treats niya na, okay, there you go. Eat. Naamoy niya. Oh, here. Eat it, okay? Please. Eat your food. Saying hi? Huh? Are you done? Okay. Are you done? Tapos ka na? Babalikan niya yan mamaya. Pinapakiramdaman niya lang. Mag-aalas 5 na mga kalalabs. Nandito na rin si Papa Dib. May ingay kayong marinig kasi yung air fryer naka-on. And ginawan ko si Papa Dib ng salmon. And then yung leftover na salad kagabi. Ayan, yung kanyang pa-dinner. And then yung sa akin is okra. Tapos yung chicken na ilalagay ko dapat sa macaroni salad. Ilagay ko rin siya sa air fryer. Yun na lang din yung kakainin ko for dinner. Naglaga akong okra. Si Nicole, umuwi siya kanina. Yung leftover na potatoes at saka yung steak kagabi, kinain niya. And then after 1 hour, umalis din siya. Nakipag-meet siya sa kanyang kaibigan. Hinahayaan ko lang. Kasi Friday naman today. Pwede siyang magliwaliw. Pero kailangan mag-message siya parati kung nasaan siya.
Hinihintay ko lang si Papa Dib kasi may tinatapos lang siya na email and then lalabas yun kakain dito. Anyway, kain tayo ng okra. Paborito ko talaga ang okra. Sarap. Na-edit ko din yung vlog ko kahapon. And then, tinatry ko siyang i-upload. Mabilis naman yung internet namin dito. Sa Pinas, pag nag-upload ako ng vlog doon, aabutin ako ng 1 hour and a half. Kasi yung internet sa bahay, hindi siya ganun kabilis. Natapos ko din yung mga trabaho na dapat kong tapusin. Kaya we're good. Sabado bukas, plano sana namin mag-Whistler. Kasi sabi ko kay Papa Dib, gusto ko ma-experience yung snow sa Whistler. Kaso ang problema, yung sasakyan namin, wala siyang winter tire. And then dito sa Canada, merong patakaran na pag wala kang winter tire or yung gulong, pang winter na gulong, is hindi ka pwedeng lumagpas. Basta hindi ka pwedeng punta doon kasi mayroon din silang patakaran doon. Kasi, syempre, iniisip nila na baka madulas, madisgrasya, ganun. Kaya sila may mga patakaran na ganun. So, bukas, hindi ko alam kung ano yung plan namin. And by the way pala, naalala nyo yung tinayo naming tent nung nakaraan. Ilang days pala yung event na yun. Ang last day today, so tomorrow pala namin siya iti-take down. Itong si Papa Dave, sabi niya i-take down natin tomorrow. Diba, kunyari, today is Friday. Pinatayo namin yon yung banner. Tapos tomorrow, namin siya, tatanggalin namin siya. Hindi pala. Kaloka si Papa Dave, fake news. Hindi, sa Sabado natin, kaya bukas, alas 10, namin siya, ititik down namin yung banner. Kaming dalawa lang. Kasi, pangalan nito. Yung kasama namin sa office is day off niya, Saturday, Sunday, day off. Kaya kami lang dalawang mag-asawa ang gagawa nun. Okay lang naman. And then after that, di ko alam kung anong plan. Maganda pa naman yung weather. Kaya sabi ko, i-enjoy natin yan. Kasi ilang araw lang yan. Tapos balik sa ulan. Okay, na-upload ko na yung ating vlog. And by the way din pala, sira yung charger ng cellphone ko. Sabi may basa daw. Ginawa ko naman na lahat. Inilagay ko na siya sa bigas, kung ano-ano nang pinagagawa ko. Hindi pa rin siya nagcha-charge sa regular charger. Buti na lang si Nicole, meron siyang power bank na ganito. Diyan ko na lang siya na-charge. Okay naman siya. Kaysa naman ipaayos, kung mal-mal magpaayos ng cellphone. Pwede ko naman siya ipaayos, pero hindi naman ako nababothered. Kasi okay naman tong power bank. Buti na lang merong ganyan talaga eh. Tayo lang, ilagay ko lang yung aking thumbnail na inedit sa ating vlog na in-upload. And then we're done. I don't know what to do after the dinner. Sabi mo, Papa, gusto mo bang mag-gym mamaya? Hindi ko alam kung mag-gym ba kami or what. Let's see. Okay. Done. Perfect. Naging productive pa rin ako today kahit medyo meron akong nararamdaman. Actually, until now, meron pa rin yung pain. Hindi naman siya ganun kasakit. It's just that, para siyang nag-stay na muscle na parang, hindi ko alam kung muscle or something dito. Or kabag or something, I don't know. Kabag, 1 week. Kinakabag ng 1 week si Mami or 2 weeks since nung dumating kami dito. So, 2 weeks na. So, sana mawala siya bukas or the next day para hindi na ako magpa-check up. Pero, ko talaga siya, ipapatingin ko siya kung hindi siya nag-go away.
Okay, that's perfect. Anyway, mag-end na rin ako ng vlog mga kalalabs. Yun na rin po yung vlog natin. Sana po ay na-enjoy nyo. If you enjoyed this video, please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog. Happy Friday. Bye-bye.